today. Kasi, ang ating pong pag-uusapan ay blessings for ratified people. Naniniwala po ba kayo na kayo po ay blessed? Okay. Before that, what is the meaning of defiled? Lumisan. Sabi natin po. Defiled means unclean or impure. In the Bible, defiled means to make something spiritually, morally set apart for God or ceremonially unclean. Okay? Unclean. And yung blessing na yan, na patungo sa ating puso na unclean, ay magiging walang silbi. Ate Dana, pwede ka ba lumapit dito sa aking harapan? At pag-ihawakan ang basong ito. Ate Dana, bilis. Ayan. Try to imagine na kayo po yung baso na yan. Kayo po yung baso na yan at yung loob niyan ay ang inyong puso. And ito pong tubig na to ay ito po ang blessing ng ating Panginoon. Try mong inumin, Ate Dana. Ang blessing na yan ay magiging walang kwenta kung ang inyong puso ay madumi. Tama? And try to hold this one, Ate Dana. Try to imagine ulit na yung baso na yan ay kayo. At yung loob na yan ay ang inyong puso. Sige, Ate Dana, try mong inumin. Yes? Wala kang tiwala sa tatay mo? Yan. Actually, nauuhaw lang talaga ako. Okay. Hindi, pwede ka na mo ako, Ate Dana, pakilapag na lang yan. Huwag din sa laptop. Ang puso nyo o ang puso nyo ba ay madumi? Kanina, nung devotion, napaka-rin po ng aming tinapik. It's all about love and related sa puso. I know lahat po kayo ay familiar sa sikat na Bible verse na nagsasabing, "Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you." Kabisadong-kabisado. And malamang ang ilan sa inyo ay ginamit na yan bilang life verse. O nakalagay na sa Facebook profile. Facebook profile. Pero may tanong. Paano kung sira yung sinasabing kingdom of God na tinutukoy yun? Kahit alam naman natin na hindi naman talaga masisira yun at hindi naman talaga magbabago yun. Try to imagine. Madalas tayong mga tao, ang thinking natin sa kingdom of God ay building itself. Pero ano ba ang talagang meaning ng kingdom of God? The kingdom of God is the active, sovereign reign and rule of God over all creation. Lagi niyo pong tatandaan yan. In Christian theology, kinakatawan nito ang mga pamantayan ng langit ng katwiran, kapayapaan at katarungan, na ito ay nagsisimula sa loob ng ating mga puso. Sa loob mismo ng puso ng mga mananampalataya at sa uli ay nagtatapos sa isang nabago at perpektong sinuko. During that time, in historical background, yung pong Haggai na yan, chapter 2, verse 15 to 19, ay sinulat before the exile and after the exile. Nasa pagitan, malinaw. And ako po personally nagtatanong, pagpapalain pa kaya ako ni Lord kung wala yung templo na yan? O yung langit na sinasabi? Yung kingdom of God na sinasabi na nasa puso ko nagmumula. Minsan nakapokus po tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos without knowing na mas importante na buuin natin ang kingdom of God sa puso natin. Nung share kahapon, yung number 5, obey what we hear. Tama ba? Obey what you hear. Pero, ano ba talaga ang pinaka mas importante?
yung laman ba ng ating mga puso? Mga kapatid, Haggai chapter 2 verse 15 to 19. Yung turning point po na sinabi ni Lord na isipin ninyo mula ngayon na paano nagkaroon ng reset button sa ating mga puso. Galing doon sa mga inisip at inaakala nila noon na hindi nangyayari. Although the main verse saying in Haggai chapter 2 verse 19, ang sabi niya doon, mula ngayon, pagpapalain ko kayo. Pero babalikan po muna natin ang mga pangyayari bago nila ma-receive yung blessings na yun. At bago po tayo lumalim, hayaan niyo po tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos namin Ama, Diyos namin Banal. Salamat po sa mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin. At this morning, naniniwala kami na kami po ay blessed dahil nakakarinig o makakarinig po kami ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon. At naniniwala kami na ang maririnig namin ngayon ay magiging pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo ang gumagamit. I-bless mo din po ang aming maririnig ngayon. Salamat po ito. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-uusapan po natin yung sagot sa tanong na ano ang kailangan natin gawin bago matanggap ang pagpapala? Or kailan ba ang panahon ng pagpapala? Kasi naniniwala tayong lahat na God promised blessing. Amen po ba? Kagaling kanina, sabi ng kanta, rumaragas ang pagpapala. Naniniwala ba kayo na natatanggap nyo yung rumaragas ang pagpapala? Amen. Kasi kung hindi po tayo naniniwala rumaragas yung pagpapala na natatanggap natin, eh meron pong problema sa ating puso. Kagaya po ng mga taga-Juda na yan. Nag-expect sila, after nila makalaya, sumunod sila sa sinasabi ng Diyos, eh binubuo nila yung kanilang mga tirahan. Without knowing na mas importanteng buuin ang templo ng Diyos. And this morning, yung message po na blessing for the five people, yan po ang ating pag-uusapan. Ngayon tanong, pinagpapala ba ng Panginoon ang taong marami? Ayon sa talata na binasa natin kanina, pinagpapala ba ng Diyos ang taong marami? Pinagpapala pa rin. Huwag po kayong malilito dyan. Pinagpapala, but may kulang. Hindi sila nakukontento. Kasi pakiramdam nila, yung ina-expect nila na galing sa Panginoon, kulang. Ang talata na yan ay hinati ko lang po sa dalawang bahagi. Hindi po tayo gano'ng magtatagal, dalawang bahagi lang. Sana hindi tayo magtagal dito. Dalawang bahagi lang. Patungkol sa pagpapala na pinatawag sa defiled people. Before the exile and after the exile. Una, considered from this day onward. Ano sabi diyan? Sinabi rin ni Yahweh, pag-isipan niyong mabuti ang mga pangyayaring magaganap sa inyong buhay mula sa araw na ito, nung hindi pa ninyo nasisimulang gawing muli ang templo. Inaasahan ninyo ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit yun pala 100 lamang. Akala nyo 100 litrong alak ang masasalok sa pisaan, ngunit 50 lang pala ang nakukuha ninyo. Sinira mo ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng matinding init, mga peste at granizo, ngunit hindi pa rin kayo nagbabalik loob sa akin, sabi ni Yahweh. Pag-isipan nyong mabuti. Let's change your priority. Sa pag-iisip ko na gusto ng Diyos na mangyari dyan, yung future natin na mangyayari. God wants us to take our future. Ano ba ang mangyayari kung pipiliin ko muna ang sarili ko bago ang love life ko? Ano ba ang mangyayari kung future ko muna sa school bago yung girlfriend ko ngayon? Kahapon po, meron kami isang atleta.
na may kasamang boyfriend. And lahat kaming trainer, pinausap namin siya. Sabi namin, mag-aral kang naman. Tapusin mo yung pag-aaral. Dahil yan ang pangarap sa'yo ng magulang mo. Makapag-aral ka ng at makapagtapos. Mga kapatid, ano bang mangyayari kung yung future natin munang iisipin natin at hindi ang ibang bagay? May mga nagsasabi na dapat huwag nang balikan ang mga nakaraan para hindi na bumalik ang sakit ng kahapon. Tama naman yun. At kasabay ng paglimot sa nakaraan, ang pag-iisip natin sa kinabukasan. At ganyan po ang pinapagawa sa kanila ng Diyos. Pinag-isip muna sila ni Lord ng matindi. Bago tayo mag-move forward, review muna. Ano nangyari nung inuna mo ang sarili mo? Tanungin nyo lang muna yung sarili. Ano ba yung nangyari nung inuna ko yung sarili ko? May ilan sa atin naging maayos. May ilan sa atin nagkaroon ng maayos na pag-iisip. At alam nyo ba mga kapatid, na nagkakatalo lang yan dahil sa mali nating priority. Kagaya ng ginawa ng mga taga-Juda. Nakita natin yung resulta ng kanilang maling priority. Excited silang i-build yung kanilang tahanan. Before the exile nga naman, after the exile, di ba? Excited na sila buuin yung kanilang tahanan eh. Pero hindi pala yun yung pinaka-importante. Nagkamali sila dun sa kailangan na kailangan nilang gawin. At ano ba ang mapapala natin kung uunahin natin ang Diyos bilang priority natin? Ano ang sabi ng talata? Nung hindi pa ninyo nasisimulang gawing muli ang templo, di ba? Ano nangyari doon? Yung blessing na natatanggap nila ay hindi sapat dun sa inaasahan nilang pangyayari. And sinabi pa ng Diyos, sinira ko ang inyong mga pananim. Parang sinasabi ng Diyos, sinaktan ko na kayo, pero hindi pa rin kayo nagbabalik loob sa akin. Minsan, may mga tinuturo sa atin si Lord galing sa mali nating priority. Pero ayaw pa rin natin makinig. May katigasan po ang ulo natin. Mga kapatid, ang blessing ni Lord may condition. Naniniwala ba kayo ng blessing ni Lord may condition? Although unconditional ang pag-ibig ng ating Panginoon, pero yung blessing ni Lord may condition. Know your priority first. Pag si Lord nauna, lahat ng bagay susunod, gaya ng pinaniniwalaan yung talata, na seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Tanong, anong templo sa buhay mo na pinabayaan mo habang inaayos mo yung sarili mong bahay? Inaayos natin yung bahay natin, pero yung pamilya natin sira. Inaayos natin ang bahay natin, pero yung buhay natin sira. At minsan, inaayos natin yung buhay natin, pero yung relasyon natin sa Diyos sira. Paano nga ba babaguhin ang priority patungo sa layunin ng Diyos? Paano nga ba natin ilalagay sa ating kaisipan ang first priority natin ay Diyos? How to switch our priorities through God's purpose? Meron pong 4 yan na sinasabi. 4 practical step. Practical. Hindi mahirap gawin. Madaling din madali. Na sinasabi ng ating Panginoon. Una, surrender everything to Him. Gaya po ng message nung nakaraang Wednesday. Sino nakakatanda? Sabi ng awit 24 verse 1, kay Yahweh ang buong mundo at lahat ng naroroon. So meaning, Kanya yan. So kailangan natin isuko. Pag-isip pa lang sabihin natin, Lord, buhay ko, plano ko, oras ko, sa iyo. Pinagkakatiwala ko to sa iyo. Diba? Sabi ko rin ng nakaraang Wednesday, pag siya ang may-ari, stewardship lang tayo. Steward lang meron tayo. Diba? Tagapangalaga lang tayo ng meron tayo ngayon.
Hindi natin ito pagmamayari. So, kanya to. Isuko natin lahat sa kanya. Pangalawa, put God first. Basic. Napakasimple. Para malaman mo na yung priority mo ay si Lord, put God first. I-first mo si God sa schedule mo. Taas ang kamay ng merong calendar sa cellphone. Nakalagay ba dyan? Na kada umaga magbabasa ka ng Bible? Nakalagay ba dyan? Na kada umaga magpe-pray ka? Bago mo buksan yung FB mo? Bible muna. Bago ka mag-decide ng mga importanteng bagay, mag-pray ka muna. Kung si Jesus po ay kasama natin araw-araw, uunahin natin siya. Hindi pangalawa, hindi pangatlo. Kaya lang, nakahiga ka pa lang, ang yung cellphone ko. Minsan, sinasampal din ako nito eh. Binukuha ko yung cellphone ko. Bakit? Titignan ko lang naman yung oras. Okay, judgmental. Minsan, pagtingin mo ng oras, matutokso ka na, i-unlock. Punta ka na agad sa messenger, baka may nag-chat. Minsan, tinatabi ko sa pagtulog ko yung Bible. Pagising ko, di ko pa rin naman nabubuksan. Mauna pa rin talaga yung cellphone. Nasa ba yung cellphone ko? Kahit yung cellphone nasa labas ng kulambo. Yung Bible nasa loob na mismo ng kulambo. Minsan, nahihirapan tayong unahin si Lord sa buhay natin. Pero yun pala ang gustong isiksik sa atin ng ating Panginoon. Okay? Masakit? Masakit, no? Grabe ka naman. Pangatlo, eto. Change our mindset. Changing mindset there is very important. Pag sinabi positive thinking lang tayo. Palitan ang laman ng ating isip. Ano sabi ng Romans 12:2? Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Na-try nyo nang gawin. 15 minutes araw-araw. 15 minutes lang. Araw-araw. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Wala akong pakialam kung umaga, tanghali, gabi. Basta 15 minutes lang. Challenge ko yan sa inyo within this week. 15 minutes lang. Kayo na bahala kung anong Bible verse, anong Bible text ang babasahin nyo. Bakit? Anong silbi niyan, Pastor? Anong silbi ng pagbabasa ng Bible sa pagbabago ng isip? Ready na ba kayo? Ang labi mong pinapanood, pinapakinggan, sinusundan, doon na pupunta ang priority. Sakit, no? Ano ang pinapanood mo, pinapakinggan mo, at sinusundan mo, yan na pupunta yung priority. So right now, feed your mind with God's Word. Hindi lang sa news at chismis. Huwag kayong mag-focus sa balita sa paaralan na nagkakaroon ng barilan at saksakan. Mag-worry lang kayo ng mag-worry. Ay, hindi ko nang pag-aaralin yung anak ko. May barilan, may saksakan. Hala? Literal? Literal talaga din. Nabago yung ating isipan. Nabago yung ating thinking sa paaralan. Nawala yung safety, protection. Dahil dahilan sa sinasabi na yon. Nawala yung seguridad. Napansin nyo, ang ilang mga magulang nag-worry na. Nung tinanong ako ng isang magulang, nung ako ay nakatambay sa annex, sabi niya, Sir, safe kaya yung anak ko dito sa school? Sabi ko, isa lang sabi ko sa kanya, Te,
Safe ba yung anak mo sa bahay nyo? Hindi ko po alam kasi pumapasok po kami mag-asawa ko. That's the point. Kung hindi ka sure na safe ang anak mo sa bahay nyo, pwede hindi ka rin sure na safe ang anak mo sa paaralan. Isa lang ibig sabihin nun, baguhin natin ang laman ng ating isipan. Okay? Alisin natin yung negatibong kaisipan para makita natin kung sino talaga yung priority natin. Last, pang-apat, eliminate distraction. Alisin mo yung nakakasagabal. Kasi kaya maraming tayong nakakalimutang priority kasi maraming nakaharang. Ano sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1. Iwaksin natin lahat ng sagabal at kasalanan kumangapit sa atin. Ngayon, kung meron kayong papel at ballpen dyan, o kaya notebook sa cellphone, note sa cellphone, maglista ka ng 3 bagay na kumakain ng oras mo ngayon. Yung kumakain ng oras mo pero walang eternal value. Walang kinalaman sa langit. Maglista ka lang. Katuwaan lang. Maglista ka lang ng 3 bagay na walang kinalaman na ginagawa mo ngayon na walang kinalaman sa eternal value mo bilang anak ng Diyos. Scroll, Facebook, online games, bisyo, no? Yung toxic na relasyon, yung feeling mauubusan ng jojowain, no? Kasama na yan. Nakakala mo, mauubusan ng lalaki sa mundo. Kala mo, mauubusan ng babae sa mundo. Ilagay mo dyan. And try mo murahin. Kasi sa kapal lang yan. Binura mo na. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po natin magagawang baguhin ang priority natin sa sarili natin lakas. Kailangan natin ng Diyos. And bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Ang trabaho lang natin, magpasako at makipag-cooperate sa Kanya. Now, tingnan mo yung bank statement mo. Wow, bank statement. 0-0. Tingnan mo yung gallery mo. Tingnan mo yung last 7 days nung screen time mo. And doon mo makikita kung sino yung priority. Makikita mo talaga dyan kung sino talaga yung priority mo. Ngayon, kung meron kang nakitang mali, align all things. Set your new priority. And that is it. Ilagay natin sa priority natin ng Diyos. Ilagay natin sa priority natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, surrender, unahin si Lord, baguhin ang isip at alisin ang sagabal. After we think our future, or let's say, changing priority, ano ang ituturo ng Diyos sa atin? Yung pangalawa po, and that is before the exile. Yung pangalawa po, after the exile, receive and enjoy the blessings. Verse 18 to 19. Tanggapin at tamasahin ang pangako o ang pagpapala. Ano sabi ng verse 19? Pagpapalain ko kayo. Itong pangako ng Diyos, naniniwala mo ba kayo na pagpapalain kayo ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, pagpapalain tayo ni Lord. Panto tayo ni Lord. Papaldo tayo. Amen. Amen? Palakpakan niyo po ang Diyos. Kasi naniniwala ako na pagpapalain tayo lahat. Pagpasok pa lang natin dito sa ating sanctuary, naramdaman na natin ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kung walang laman ang bulsa mo ngayon, mamaya meron na, amen? Okay?
bang binhi sa kamalig? Ubus na side na ba mga kapatid? Nandun na ba tayo sa tinatawag na pecha de peligro? 28 ngayon eh. Pecha de peligro talaga. Puro peligro na, di ba, Choice? Puro peligro. Wala na bang binhi sa kamalig? Sabi ng Diyos, mula ngayon, pagpapalain ko. Napansin nyo, God's blessings dumarating sa time na pinakakailangan nyo. Napansin nyo na po ba yun? Na-experience nyo na ba yun? Yung pagpapala ng Diyos dumarating dun sa time na walang-wala na kayo. And sa tingin nyo, bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya yung pagpapala ng Diyos dumarating na talagang walang-wala na kayo? Noong nakaraan, sabi ko na problema ko, dalawang tuition na ni Jamie, wala pang pagbayad. Although 800 lang naman isa, pero wala nga eh, ano gagawin ko? Pero napansin ko, rinuway niyo ng ni Lord bago siya mag-exam. Diba? Saturday na, iniisip ko, wala akong pambaon sa mga anak ko kinabukasan ng Monday. Yung 150 araw-araw, saan ko kukunin? Pinuprovide naman ni Lord. Pero bakit kaya? Bakit kaya yung pagpapala ni Lord dumarating sa time na parang walang-wala ka? Parang kailangan mo. Because po, God will bless us because God notice. Alam niya, nakita ni Lord yung buto sa kamalig, gaya ng talata na binasa natin kanina. So tayo, nakikita niya yung pagod mo, yung sakripisyo mo, yung luha mo, hindi siya bulag. Nakikita niya yung sitwasyon mo ngayon. Nakikita niya nangangamba ka na baka wala ka ng bangon yung mga anak mo, na baka wala ka ng pangulam mamaya. Nakikita niya. Sa paanong paraan nakikita ng Diyos ang pangangailangan natin? Naitanong niyo na po ba yun? Sa paanong paraan nakikita ng Diyos ang pangangailangan natin? Hindi po bulag si Lord sa sitwasyon po natin. Hindi siya nagugulat sa problema mo. And may tatlong paraan kung paano niya nakikita ito ayon sa Bible. God sees because He is omnipresent. Amen. Naniniwala mo ba kayo? Amen. Awit 139 verse 3, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, saan man ako naroroon. Hindi lang po nakaupo si Lord sa langit at naghihintay ng report. Nandun siya sa kwarto mo nung umiiyak ka. Nasa ospital siya nung nag-worry ka. Nasa bills mo siya nung kinakabahan ka. Na baka wala kang pambayad ng tubig at kuryente. Walang blind spot kay Lord. Lahat alam niya. Alam niya bago mo pa sabihin. Nakikita niya ang bawat sitwasyon. Naniniwala po ba kayo doon? Na nakikita niya yung bawat sitwasyon mo. Kung nahihirapan ka, kung nangangamba ka, at kung medyo kapos ka na, yung pakiramdam mo ay nahihirapan ka. Pangalawa, God hears us because He is our Father. Naririnig niya dahil Ama natin siya. Mateo chapter 6 verse 8, alam na ng inyong Ama ang kailangan nyo bago pa ninyo hingin sa Kanya. Si Lord, hindi lang nakakakita, nakakarinig din. Yung bulong mo nung alas 2 ng madaling araw, Lord, paano kami bukas? Yung mga iyak mo sa panahon na hindi mo kayang magpatawad, naririnig niya. Yung paghinga mo habang nagpipray ka, yung luha mo na sinasabi mong, Lord, ayaw mo nang lumaban sa buhay, naririnig niyang lahat yan. Hindi siya binhi. Naririnig niya kasi Ama natin siya.
And that is God loves. Pangatlo, nalobat na. Ay, makas. He knows because He is our Creator. Alam niya dahil siya lumikha sa iyo. Alam niya ang pangangailangan natin. Amen. Amen. Mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. Mas special tayo. Tayong mga tao. Special tayong nilalang ng Diyos. Siya ang nag-design ng katawan mo, ng puso mo, ng utak mo. Kaya alam niya kung kailan ka pagod. Alam niya kung kailan mo kailangan ng tulong. Alam niya kung kailan ka kulang sa tulog, kung kailan ka kulang ng pag-asa. Alam niya na busy ka din sa ibang bagay. Alam niya ang ginagawa mo sa ministry na pinagkakatiwala mo. Pinagkatiwala niya sa iyo. Kaya mga kapatid, lagi po natin isaksak sa ating isipan. Pag nakikita ni Lord ang ating pangangailangan, hindi automatic na ibibigay niya. Tandaan niyo to ha. Kapag nakita ni Lord ang ating pangangailangan, hindi automatic na ibibigay niya. Gaya po ng illustration ko kanina. Kailangan niya munang ayusin ang puso natin bago sa ang blessing. Balik pa rin po tayo sa puso natin. Kasi babalik pa rin siya sa puso natin bilang isang mananampalataya bago natin tanggapin ang ating mga pagpapala. Dahil naniniwala siya na nagmumula sa puso natin ang pagsunod sa Kanya. Kapag feeling mo, Lord, hindi mo ba nakikita yung sitwasyon ko? Nakikita niya. Pero mas alam niya kung ano ang pinakakailangan mo kaysa dun sa mas gusto mo. Alam niya rin na hindi ka pa ready o hindi pa ready ang puso mo sa pagpapala. Pangalawa, God's blessings because God's promise. Ano sabi doon? Mula ngayon, pagpapalain ko kayo. Yung dating sumpa ng kakapusan, papalitan ng pagpapala. Pero blessing ni Lord, hindi laging pera. Mga kapatid baka akalain nyo na yung blessing ni Lord, laging pera. Minsan, kapayapaan, joy, restored relationship patungo sa Kanya. Sa paanong paraan tinutupad ng Diyos ang pangako niya? Sa paanong paraan kaya? Hindi na nangako si Lord para lang pag-aanin ang loob mo. Ha? Hindi na nangako si Lord na pagpapalain ka niya para lang bumaan yung loob mo. Pag nangako siya, tutuparin niya. Ibibigay niya. Ito po ang ilang paraan kung paano niya ginagawa yung pangako na yun. He fulfills it in His perfect time. In His perfect time. Tinutupad niya ayon sa Kanyang oras. Hindi sa oras natin bilang isang tao. Parang puno. Hindi natin minamadali yung lumaki. Puno ng manggaling na pastor. Hindi natin minamadali yung lumaki. Hinihintay lang natin mamunga. Na sana hindi pa maputol. Si Lord, nag-aayos muna ng ugat mo. Yung lupa mo, yung panahon mo, bago niya ibigay yung bunga na para sa'yo. Kasi nga, yung gusto niya mangyari, yung perfect time na handa ka na tanggapin ang pagpapala. Pangalawa, He fulfills it even if we do not deserve it. Tinutupad niya yung pangako niya kahit hindi naman natin deserve. Even we are not qualified to receive the blessing. At
of our Lord. Tinutupad niya lang. Kahit makasalanan tayo, tinutupad niya lang. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Hindi po nakadepende yung pagtupad niya sa performance natin bilang isang tao. Nakadepende yung pagtupad niya sa kanyang pangako sa karakter ng ating Panginoon. Siya si Yahweh, hindi nagsisinungaling. Tama? Naniniwala ba kayo na hindi nagsisinungaling ang Diyos? So it means, pag pinangako niya, tutuparin niya. Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Never. Never ever. Pangatlo, He fulfills it in His different ways. Sa paraan po o sa daan na kakaiba. Tinutupad niya sa pamamagitan ng kanyang paraan. Sa paraan o sa daan na hindi mo inaasahan. Isaiah 55 verse 8-9, ang aking mga iniisip ay hindi ninyo iniisip at ang inyong mga daan ay hindi aking mga daan. Tinutupad ni Lord ang essence ng kanyang pangako, hindi laging yung exact picture na gusto mong mangyari. Kakaiba. No? Di ba? Nangarap ka ng anak na babae. Hello, paglabas lalaki. Ibig sabihin, hindi yung blessing ni Lord. Kakaibang kaparaanan. Nag-pray ka ng kotse. Ang kotse. Ang binigay ni Lord, motor lang muna. Masyado ang excited eh. Motor lang muna. Ibig sabihin, hindi yung blessing ni Lord. Huh? Nag-pray ka na makapasa ka ng entrance exam ng nursing. Malapit ka. Nag-take ka ng exam ng education. Nakapasa ka. Ibig sabihin, hindi yung blessing ni Lord. Blessing ni Lord yun. But in His different ways. Kailangan lang natin maging bukas ang ating isipan na blessing yun ni Lord. Huwag natin isara yung kaparaanan niya. Buksan natin yung ating kaisipan na yung pagpapala niya, pinupulfill niya in His different ways. Tandaan po natin yan. Pangapat, nalawag na yan siya, pakipindot na lang po. God's fulfillment, sobrang na po. Yan. God's fulfillment through Jesus Christ. Ito po yung pinaka-importante. Gaya po ng pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Tinutupad niya sa pamamagitan ni Kristo. Gaya na lamang ng pagtupad niya o pagtubos ng ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya pag hawak mo si Jesus, hawak mo lahat ng pangako niya. Salvation, provision, protection, presence, lahat nakapangalan na dahil kay Kristo. Tandaan mo natin mga kapatid, habang inuhubog tayo ng ating Panginoon, inuhubog tayo na kawakis ng Diyos. Habang naghihintay tayo, inuhubog tayo ng Diyos na kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. Yung waiting season, hindi delay. Development yan. Diba? Kaya kapag napagod ka na maghintay, balik ka sa mga pagpapala ng Diyos na natanggap mo before. Ngayon tanong, anong pangako ni Lord yung pinangahawakan mo ngayon? We always believe that God will provide. Amen. Pero dapat unahin natin siya. Pag inuna natin si Lord, siya ang bahala sa atin. Lahat ng blessings paparating. Pag inuna natin si Lord, lahat ng kulang ibibigay niya. Ang gagawin lang natin, sumunod sa Kanya. Kagaya ng ginawa ng mga taga-dulo. Sinunod lang nila ang ating Panginoon.
Nung sinabi ng Diyos na uuwi ng templo, binuo nila. And anong kasunod? Provision. Balikan natin yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 30. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In our conclusion, now tanong, is it possible to bless and defile people? Is it possible to bless and defile people? Ang sagot ay yes. Nakadepende lang po sa atin bilang isang Kristiyano kung gusto talaga natin mag-bless. Alalahanin mo at balikan mo kung kailan ka huling tunay na nag-obey kay Lord. Kailan ba tayo huling sumunod kay Lord sa gusto niyang mangyari? And ano ang nangyari nung inuna mo siya kaysa ang sarili? Natanong niyo na ba yun sa sarili niyo? Ano ang nangyari nung mas inuna mo siya kaysa yung sarili? Mula ngayon, sabi, gawin mo ang isang hambang ng obedience na matagal mo nang pinagpapaliban. Yung pag-attend sa church, yung pag-tithes, yung pagpapatawad, o marami pang iba na kayo lang ang mayroon. Maniwala po tayo sa verse 19. Hindi ka pinapagod ni Lord para iwan ka. Pinapagod ka niya para ituro niya na siya lang sapat na. Kung tuyo ang buhay mo ngayon, kung medyo gipit, yung karamihan, kasabihan ng iba, kung tuyo ang buhay mo ngayon, baka may templo na kailangan i-rebuild. Hindi literal na building. Yung puso mo. Pamilya mo, devotion mo, higit sa lahat, relationship mo sa Kanya. Brothers and sisters in Christ, Lord does not make us tired for nothing. But He teaches us that He is enough and He is doing something. Are you excited to receive something? Napakagandang isipin at sariwain na ang Diyos may ginagawa para sa atin to receive something. Mahalagang malaman natin ang mga bagay na mas dapat unahin bago ang pagbabago. Okay? Let's rebuild our own temple in our hearts, in our family, in devotion, more importantly, our relationship to Him. Consider, ano yun? Wala? Meron? Naghang? Sige. Consider from this day onward, baka mag-iba ang takbo ng ating isip pag naka-receive na tayo ng mga pagpapala. At kasabay ng pag-iisip natin, kailangan natin saliksikin ang ating mga puso. Dapat merong pagpapala sa ating puso na inaasahan. Okay? Let's receive and enjoy the blessings. Yan ang pinakamasarap gawin. Tanggapin at tamasahin ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Ayan. Consider from this day onward, that is before. And let's receive and enjoy the blessings that is after. In our application, tatlo ang gusto kong iwan sa inyo. Let's keep our hearts pure and clean before the blessings. Gaya ng baso kanina, para mainom natin yung pagpapala ng Diyos. Kasi kung madumi ang puso natin, hindi natin yung mainom. Pangalawa, let's change our priorities and put God first. Okay? Baguhin natin yung kaisipan natin, yung laman ng ating isip. Ilagay natin si Lord bilang priority. And lastly, let's receive and enjoy the blessings. Sa mapagpalang umaga po, and God bless po. Salamat po.